Ang ilang naganap sa nakaraang video ay nagyaya si Nahyun sa ating bida na magluluto siya ng pasta paglabas nila ng paaralan, at nito naman sila ay naglalakad na kasalubong nila si Dambi na hindi sukat akalain ni Sungbin na uuwi ito ng maaga at hindi na mag-o-overtime sa kanyang trabaho. Sumama si Nahyun sa kanilang apartment, matapos makapagluto dito'y ilang beses na samid ang bida matapos ilang ulit umamin ang kanyang nuna o senior sister na siya ang kanyang tipo na lalaki. Kaso maging ang kanyang best friend na si Nana ay gayon din ang naging panayam na si Sungbin rin ang kanyang tipo na lalaki, na siyang sanhi kung bakit hindi kaagad nakakilos itong nagtiis sa matinding kahihiyan may paabot lamang ang kanyang nararamdaman, kaya nga lamang ay nalaman na may karibal, at sa pagpapatuloy. Sa pagkagulat ay ilang sandali na hindi nakapagsalita kahit sino sa tatlong magkakaharap sa pagkain habang tumatagay. Si Dambi bagaman ito'y pinapawisan na gayon pa may hindi ginawa ang maging mapagbigay sa bata, bagkus sinabihan nito si Nahyun na abay pareho pala tayo ng tipo. Habang walang nagiging pahayag si Nana laking tanong nito sa isipan kung talagang tinatangi ni Nahyun si Sungbin gayong sa pagkakatanda ayon sa bali-balita ay si Dongso ang tipo ni Nahyun. Sa gitna ng katahimikan si Nahyun ay nagpakita ng maaliwalas at pagkatapos na may sabay nagulat ang mag-roommate nang sabihin nito na ang kanyang nasabing iyon kanina ay isa lamang biro, gayong si Dambi naman raw ang nagsimula ng gayong klaseng biro, pero nagtanong ito kung iyon talaga ang katotohanan, na may gusto ang kanyang ani sa ating boylet. Sa kabila ay laking gulat ni Dambi sa ganoong naging tanong ni Nahyun. Sa labis na pagkabalisa ay ngayon ay bigla binawi ang unang nasabi at ginaya na nito si Nahyun na biro lamang rin na may gusto siya sa ating bida at pagkatapos tumawa ay idinagdag naman na akala ko talaga ikaw ay seryoso, na frustrated na itong bida nang magbago na ang pahayag ng dalawang babae, at muli na bumalik ang mga ito sa pag-inom ng beer at dito na rin natapos ang eksena. Sa oras na nakahiga na itong si Dambi aminado itong maraming lakas ng loob ang kanyang tinipon para lamang masabi iyon kanina ukol sa pasaring na pag-amin. Samantalang sa panig nitong si Nana Hyun, habang nakahiga rin ay hindi mapalagay kung talagang seryoso daw ba kaya ang kanyang ani Dambi o hindi na o talagang iyon ay joke lamang na may pagtingin si Ani sa kanyang best friend Sungbin at sa kinabukasan, mula dito sa tindahan ng rice cake at ramen. Dito'y kasama ngayon ni Nana ang dalawa niyang classmate na kumakain, ang nakaitim na dalaga na kasintahan ni Min Hyuk pinangangaralan nito ang isa kaugnay rin sa lalaki na walang pag-unlad kung hindi siya mismo ang lalapit sa natitipuhan, ibig sabihin daw nito'y ang mga lalaki ay hindi gayon masyadong mabilis ma-provoke. Si Nahyun na may bagaman parang walang paki sa pag-uusap ng dalawa pero ang totoo ay tahimik lamang itong kumukuha ng ideya. Sabi ng isang dalaga ginawa na raw niya ang kanyang panig upang ipakita ng maraming beses ang obvious na kilos upang ipahayag ang kanyang damdamin, kaya't sa palagay nito ay sapat na raw ang kanyang nagawang pahiwatig at ito naman ang oras para ang lalaking iyon naman ang gumawa ng aksyon, hindi itong siya na lamang palagi ang gagawa ng mga effort. Sa tanong ng kaibigan kung ano ba naman ang kanyang ginawang signal, ipinaliwanag na tulad ng noong sila ay nagpunta sa karaoke bar ay sumandig sa balikat upang magbigay senyales ngunit binara kaagad siya ng nakaitim na babae dahil ang gayong signal ay masyadong banayad. Dito'y pinanagan ni Nahyun ang babaeng nasa hot set na para sa kanya iyon ay sapat ng araw, na ikinatuwa ng dalaga. Nagbigay ng pinakamainam gawin ang babae na ayon dito ay dapat nagpanggap kang kunwari ay bamulong sa kanyang tainga sa panahon habang nasa loob ng karaoke, at pagkatapos ay hawakan ito ng iyong mga labi. Malay natin sino ang nakakaalam, baka halikan ka pa niya pagkatapos magalak, o isang bagay na lampas na sa iyong iniisip. Subalit ayaw pagkatiwalaan ang gayong diskarte dahil sa maski ang babaeng tagapayo ay wala pa rin naman raw nagiging mabuting progreso sa kanilang dalawa ni Min Hyuk. Tungkol sa bagay na iyon ay hindi na daw nito alam ang kanyang dapat gawin na marahil hindi isang lovers ang tingin sa kanya ni Min Hyuk, dahil isang araw ay inanyayahan niya ang binata sa kanilang bahay upang doon matulog kaso mas pinili pa ni Min Hyuk ang pumasyal at mag-hangouts na lamang. Nais pa naman daw nitong may mangyari muna sa kanilang dalawa bago sana pumasok sa military service ang kasintahan kaya lang ay torpe ang lalaki. Ibinalik muli nito ang kanilang pag-uusap ukol sa problema ng kaibigan, at ginatungan na ang pinakamabisa ay ipakita ng higit ang damdamin, pero nag-aalala ang dalaga na kung gagawin niya ang mungkahi na maging masigasig ay baka mas mawalan pa ng interest ang lalaking iniibig,
Nangangahulugan ito na hindi sila para sa iyo, tugon ng kasintahan ni Min Hyuk, at wika rin niyang sa gayong paraan, at least hindi ka magkakaroon ng anumang panghihinayang sa maglaon at sa sunod na eksena. Mula naman dito sa driving lesson malapit sa tindahan ng FFC ay ongoing na ang final test drive nila na Hyun at Sungbin upang makuha ang kanilang lisensya. Ipinaalala ng practitioner na hindi makapaniwala na ang babaeng kanyang susubukan ay 20 taong gulang. Ipinaabot nito kay Nahyun na huwag kalimutan ang gamitin ang seatbelt. Sinabi din nito na halos katulad rin ito kung ano ang kanilang sinagutan sa pagsusulit. Kung susundin lamang iyon ng tama ay tiyak na magiging ligtas, at tinanong kung si Nana ba ay handa na. Pati ang babae sa likod na sasalang rin sa testing ay nagsabing good luck, at dito binanggit na ni Nahyun na walang kakaba-kaba na ito'y handa na. Kaso wala pa rin go signal ang practitioner sa labis nitong pagnanasa sa dalaga, kung gaano daw ito napakagandang babae, at sa oras daw na sila ay matapos dito, sisikapin niyang makuha ang contact number. Dahil dito ay si Nana na rin mismo ang nagtanong na start na niya ang sasakyan na magiliw itong tinugunan ng kanyang tagapagsuri. Sinabihan siyang paganahin ang blinker o hazard light sa simula ng kanilang pag-usad. Napakaswerte ni Nahyun gayong ang instructor examiner nito'y napakabuti makitungo, hindi dahil sa siya ay babae kundi talagang likas marahil sa instructor ang pagiging mabuti, at kada magsasalita ang instructor ay palaging malambing ang boses. Maya-maya ay tinanong nito si Nana kung kaano-ano niya ang lalaking kasama, kung ito ba daw ay kanyang kaibigan. Walang kahirap-hirap binanggit nitong si Nahyun na hindi niya iyon kaibigan kundi kanyang kasintahan, kaya't ang lalaking kanyang instructor ay lubos ang pagkagulat at napamura sa isipan matapos sabihin ni Nana na kasama nito ang kanyang kasintahan. Lumipat saglit ang eksena dito sa ating bida na masyadong kabado. Gayunpaman kahit paano ay natutuwa rin dahil ito na ang araw na kanyang matagal nang pinapangarap, ang magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho sa oras na makapasa dito sa huling driving test. Sa ilang sandali ay tinanong niya ang nakatoka sa kanyang instructor kung paaandarin na ba ang sasakyan, kaso di man lang nagsalita ang kanyang instructor. Dahil sa ipinakitang asal ng examiner ay pati kanyang kasama na kukuha rin ng lisensya ay nakaramdam ng pagkabahala. Dahil hindi pa rin nagsasalita ang kanyang instructor, muli niya itong tinawag, ngunit sa halip sumagot ang menopause na matandang ginoo ay may pinindot itong device recorder sa loob ng kotse. Maya-maya ay may pakiusap ang masungit na ginoo na huwag magtanong ng kahit anong uring tanong, iniutos na sundin lamang ang gabay sa boses dito. Binalaan din nito ang bida na kung magtanong ka ng mga walang saysay na katanungan habang nagmamaneho, isasaalang-alang daw niya ito bilang pandaraya. Kaya't si Sungbin ay halos maiyak dahil masyadong masungit ang naitalaga sa kanya bilang inspektor. Di nga nagtagal ay nagplay na ang voice recorded na sinasabing maghanda na gayong sa ilang saglit ay magsisimula na ang driving test, at habang ito'y tululuha, kabaliktaran naman kay Nahyun dahil ayon sa instructor nito siya ay pasado. Bukod pa dito sinabi rin ng kanyang instructor na nakuha niya ang perfect score, at tinanong din ng lalaki kung aling brand ng kotse ang balak bilhin, ito ba ay Porsche o Ferrari, alin man doon ay pwede. Nagpaabot ng pasasalamat si Nana, at tapat na inamin na labis talagang kinabahan at pinawisan ng marami. Matapos nito ay pinaalis na ng inspektor ang kanyang seatbelt at sinabihan nito ang babaeng nasa backseat na siya naman ang titingnan kung maalam na magmaneho. Sa tanong ng babae kung gagawin niya kaagad ito, tumugon ang kanilang instructor na oo. Upang masiguro na hindi bumagsak sa driving test ay nagpakyot ang binibini sa kanilang instructor at ibinunyag na kinakabahan, kaya't kung magagawa raw ba niya ito ng tama. Effective naman ang diskarte ng babae dahil sa loob-loob nitong examiner ay bakit naman raw napakaganda ng mga kababaihan sa araw na ito, at nag-thumbs up sabay sinabing magtiwala lamang sa akin. Tiyak na magagawa mo ito ng maayos. Malugod nagpasalamat ang babae in advance dahil sa ipinangako ng tagapagsuri. Si Nana na may tumangalas sa langit na animoy nagpapasalamat sa itaas dahil sa kanyang naging achievement. At ngayon na may balikan natin itong ating bida kung saan para ng buo-buong iodized ang pawis sanhi ng matinding pagkabahala. Mas lalo pang hindi makapag-concentrate si Sungbin dahil sa menopause na matandang lalaki. Kinukutya nito ang pagmamaneho ng bida kung bakit naman daw bigla na lamang itong inaapakan ang preno, kaya tuloy para daw silang dumadaan sa bako-bako na kalsada. Dahil dito nagmungkahi ang instructor kung wala sa focus ay ipagpaliban na lamang muna ang pagsubok.
Sinabi rin ng matandang lalaki na ang iyong pagmamaneho ay napakabagal, kung saan kahit kumain daw siya sa convenience store ay tapos na siya kumain bago makausad, at nang apakan naman ni Sungbin ang accelerator muli siyang pinuna ng instructor na bakit ang distansya sa pagitan ng sasakyan sa harap ay masyadong napakaliit, sa palagay ba raw ng bida ito ay ang kanyang bumper kaya't siya ay mas lalo nang hindi makapag-concentrate. Maya-maya sa isang lugar kung saan mayroong stoplight at ang ilaw nito ay nagblinkang na sa kulay orange na ibig sabihin ay isang senyales na ang intersection ay malapit ng magpalit ng linya, at nang makita ito ni Sungbin labis na itong nagpanik dahil na rin siguro sa instructor na masyado ring masungit, dahil dito ay nangangamba siya kung itigil niya ang sasakyan baka ang matanda ay magalit, kaya naman naisipan na lamang niyang pabilisin palalo ang pagpapatakbo kaso pumula na ang ilaw, kung saan hindi na pwedeng magpatuloy gayong sigurado sa police station sila pupulutin. Tila natakot rin ang instructor examiner sa binalak na iyon ng bida gayong napahawak ito sa bubong ng kotse, at pagkatapos na may inutusan nito si Sungbin na igilid na ang sasakyan bagaman sumagot ang bida ng pagsang-ayon ngunit laking tanong nito sa kanyang instructor kung bakit, gayong hindi pa naman sila tapos sa pagsubok. Ngunit dito na tinapos ng instructor examiner ang pagsubok, at idineklara niyang hindi pasado si Little Boy gayong kung makapagmaneho daw ito ay parang ginagawang laro sabay pabulong sinabing ibang klase itong bata na ito, pinabibilis gayong naka-orange na ang signal, pagbalik nila sa Land Transportation Office, kung gaano kaligaya ang sa panig nila Nana at nang malaman nito na hindi pasado ang kanyang kaibigan kaya muli nitong tinanong kung totoong nabigo. Malungkot niyang inamin ang katotohanan, nang dahil sa nagawang sablay na nag-accelerate sa yellow light, sa likod naman niya ay panay ang pagdiriwang ng kasama niyang gumawa ng pagsusulit gayong siya daw ay pasado. Tumawa ng malakas ang instructor nila na gayunpaman ay humingi rin ito ng patawad, ipinaliwanag na dahil ngayon lamang daw ito nakaengkwentro na may nabigo sa ganitong kurso, sabay naiisip kung ang talunan na ito ang sinasabing kasintahan ng babaeng kanyang balak sanang hingan ng number. Patuloy nitong sinisiraan ang ating bida upang marahil siguro inaakalang motto turn off si Nahyon, at nang sabihan nito si Sungbin na mahalaga pare koy sa ating mga lalaki ang may driver license, nahinto lamang ang kanyang pang-aalipusta nang makita niyang nilayasan na siya ng magandang babae. Lumapit si Nahyon sa kanyang kaibigan pagkatapos ay mahigpit hinawakan nito ang kamay ni Little Boy. Upang kahit paano'y maibsan ang kalungkutan ni Sungbin sa pamamagitan ng pagsasabi ni Nahyon ng bagamat nakalulungkot iyon, alam kong sinubukan mo ang iyong pinakamahusay at inaming halos mabaigaw din ako, at muntik na hindi ako pumasa. Gayunpaman ay maaari ka pa namang kumuha muli ng pagsubok upang maging maayos ito sabay inakit ang ating bida na sila ay umalis na dito. Matapos nito ay patuloy lamang nagpakita sa bida ng pagiging positibo at sa maglaon nga ay mabilis na pawi ang bigat sa kalooban ni Sungbin. Sa kabila ng mga nangyari maayos nagpaalam ang magkaibigan sa kanilang mga naging instructor ang ating bida na hindi nag-iwan ng sama ng loob sa lalaking masungit. Masaya rin nagbigay paalam ang babae na kasama ni Nana sa pagsubok ngunit itong kanilang instructor ay labis pa din ang miselos gayong nasa bisig ng bida ang magandang binibini, kung saan talaga namang napaka-pure daw kung paano magmahal ang babaeng 20s. Ang lalaking nakasama ng bida sa pagsubok na ito pala ay pangalawang beses na nitong mag-take ng driving test evaluation, ngunit dahil sa walang tigil nitong pagyayabang habang katabi ang masungit na matanda, malinaw na naririnig nito ang sinasabi ng lalaking kanyang ginabayan sa kausap sa telepono na di umano, kahit sino naman siguro kung dalawang ulit na gagawin ang ganitong pagsubok ay wala ng paraan para muling bumagsak sa pangalawang pagkakataon. Maya-maya ay tinanong ng instructor kung sino ang may sabi na ikaw ay pasado, at dito'y nahanapan niya ng butas ng maalala nito na dahil hindi pinatay ng lalaki ang makina, nang dahil doon ay idineklara niyang bumagsak din ito na siyang laking gulat nito, matapos ihayag ng examiner na pareho lamang pala sila ng kapalaran ng ating bida at pagsapit ng gabi mula dito sa Singing Town, tila'y napakinabangan ni Nahyon ang pakikinig sa ilang niyang kaibigan. Dahil nang magpunta sila dito ni Little Boy ay hindi na ito nagpaligoy-ligoy ay agad naging agresibo kung paano ba dapat magpakita ng signal sa lalaking iniibig, dahil agad niyang sinalakay ang ating bida. Ngunit bago ito, syempre alamin muna natin kung bakit sila humantong dito at kung sino nga ba ang pasimuno.
Pag-alis ng dalawa sa driving test, kumain muna ang magkaibigan sa FFC at dito habang kumakain, inanyayahan ni Nana si Sungbin na matapos sila dito ay dumaan muna sa karaoke, masyado pang maaga upang bumalik lamang sa bahay, gayon din ay hindi pa daw nila iyon nagagawa ng magkasama, kaya't why not naman raw baka sakali na sa tulong ng pag-awit ay mawala na ang kalungkutan ni Sungbin, sa kabila ay sinubukan nitong huwag nang mabanggit-banggit ni Nana ang pangyayari, sa pamamagitan ng pagsasabing bakit ka naghuhugas ng asin sa aking sugat, na kung saan ayon sa madalas sabihin ng iba ang sakit ay talagang mabilis kong dumating, kaysa sa dahan-dahan nitong pagkawala. Sa puntong ito ay napabuntong hininga na lamang itong si Nana at kung talagang lubos na nasasaktan ang bida at sa dami ng mga pasubali kaya't kung ganon malungkot niyang binanggit na tila mas maigi pang ang umuwi na lamang, si Sungbin naman ay pinag-iisipan kung sinusubukan ni Nahyun na siya ay aliwin gamit ang kanyang sariling pamamaraan, pero sa katunayan ay hindi niya talaga iyon inaalintana gayong isang beses pa lamang naman iyon nakabiguan. Matapos makapag-isip-isip bigla nito nilamon ang lahat ng kanilang na-order na pagkain sabay masigasig na pumayag sa alok na magpunta sa karaoke, ngunit nagrereklamo ang kanyang kaibigan at pinigilan siyang huwag naman lahat kainin ang french fries at magtira naman raw para sa kanya at makalipas ang ilang oras, natuloy ang magkaibigan gaya ng kanilang napag-usapan. Ang lugar na ito ay sobrang daming tao at masikip ngayon kaya pinaalalahanan ng bida si Nana mag-ingat at huwag basta na lamang bumulusok, nangako si Nahyun habang nakatingin sa kamay ng ating bida, gayong plano sana nitong sila'y mag-holding hands para masaya, subalit bigla itong nagdalawang isip matapos marinig ang pag-uusap ng dalawang mag-lovers. Narinig niyang nagrereklamo ang babae sa kanyang boyfriend na kung bakit naman daw palagi siya na lamang itong gumawa ng way para sila ay magkasama, at humingi naman ang kanyang boyfriend ng dispensa kung gayon raw ang sa tingin ng kanyang kasintahan. Malinaw rin narinig ni Nahyun ang tugon ng babae na anya, minsan naisip kung ako na lamang ang siyang nakafocus sa relationship na ito kaso bigla namang naudlot ang pakikinig nito matapos muntik ng mabangga ng isang random na tao. At saka dito napansin ni Nana na siya ay may iwan na ng ating bida kaya't mas lalo pa itong nag-aalala, balak sana nitong maglakas loob humawak ngunit muli na namang nagdalawang isip dahil sa napakinggan sa nag-uusap na magkasintahan at saka labis na nalugmok. Magkagayon pa man, sa ilang sandali ay halos ito'y lubos magulantang nang bigla na lamang may dumampot sa kanyang kamay, buti na lamang at ito pala ay ang kanyang kaibigan na bumalik nang mapansin ang paghinto sa paglalakad. Dahil sa gulat, hindi kaagad nagawang makapagsalita itong si Nana maski ang bida naman ay wala ring sinasabi kundi ang pagmasdan ang kanyang kaibigan, sa maglaon pati si Sungbin ay mukhang nalito rin sa kanyang naging pagkilos, nahihiya nitong ipinaliwanag na akala ko ako ay iyong tinawag upang humiling na hawakan ko ang iyong kamay, idinagdag din niyang or pwedeng hindi naman siguro ngunit iginigiit na para talagang narinig daw talaga ang pagsasalita ni Nana, at ito namang si Nana. Hanggang sa puntong ito ay hindi pa rin makapaniwala na si Sungbin na mismo ang gumawa ng paraan para gawin ang kanina pa niya binabalak. Laking ngiti nito sa ginawa ni Sungbin na paghawak sa kanyang kamay subalit nitong napansin niyang parang bibitawan na siya ng bida. Nagbiro si Nahyun na tinatawag kita sa pamamagitan ng isip, kaya't paano raw iyon nalaman ni Little Boy. Si Sungbin ay parang ayaw maniwala gayong talagang seryoso, narinig daw talaga niya ang pagsasalita ni Nana. Dahil dito ipinaliwanag ni Nahyun na siguro iyon ay isang uri ng telepathy o di naman kaya ay talagang may pakialam ka talaga sa akin at makalipas ang ilang minuto, tumalon na ang eksena kung saan kasalukuyan ng umaawit itong ating bida. Bagaman nitong umpisa ay kalmado pa ang kanyang pag-awit, subalit muntik nang maging sintanado matapos lumapit ng labis ang dalaga at di rin ito maintindihan kung bakit ito ay ginagawa ng kanyang kaibigan na ilapat ang pisngi sa kanyang balikat. Ngunit kumiskis pa si Nahyun sa kanyang pisngi, kaya naman lalo na itong nagmistulang kamatis sa pula. Bagamat panay na ang panlalambing ni Nana at hindi ito natinag at tuloy lamang sa pag-awit habang naaamoy ang mabangong shampoo mula sa ulo ni best friend, maya-maya ay umayos muna sa pag-upo si Nana pero patuloy na pinagmamasdan ang ating bida. Kaso mas matindi pa pala ang susunod nitong gagawin dahil bukod sa papuri sa lamig daw ng boses ng ating bida ipinagdikitan niya ang kanyang bola-bola kaya't tumayo ang pwedeng tumayo kay Sungbin matapos ang ginagawa na ito ng dalaga.
Nang matapos ang kanta ay nagkunwari si Nahyun na walang ipinahihiwatig ang ating bida naman ay mabilis itinago ang kanyang Junjun at sa loob-loob nito, ang kilos na iyon ng kanyang kaibigan ay para na rin daw siyang na-torture at pilit nakiusap sa kanyang alaga na huwag magalit dito, gayong hindi raw ito ang tamang lugar upang maghanap ng butas. Parang nakatulong ang pangliligalig ni Nahyun dahil nakascore si Sungbin ng perfect score sa videoke, na ito'y kaagad ni Nana itinuro ang nakuhang perpektong marka sa pagkanta kaso di iyon alintana ng ating bida, gayong pilit niyang pinapahinahon ang kanyang alaga. Subalit nang magbiro si Nahyun na kahit na daw bumagsak sa driving test ay nagawa pa rin kumanta ng maayos, tinanong nito kung bakit naman muli na namang binanggit ng kanyang kaibigan ang tungkol sa kamalasang iyon, kaya sa panig ni Nana ipinahayag niyang ibig sabihin lamang nito ay dapat wala lamang ang pagbagsak na iyon. Matapos magkaunawaan seryoso na sinabi ni Nahyun na may talento at mahusay raw pala si Little Boy kung umawit na hindi niya inaasahan, at tinanong ang bida kung iyon ang kanyang ginagamit sa mga kababaihan upang mapaibig. Naging awkward ang tanong na iyon ni Nana, magkagayon pa man kahit paano ay naipaliwanag ni Sungbin at inaming si Nahyun pa lamang ang unang babaeng nakasama sa videoke, at palihim binanggit na maliban sa kanyang kapatid na babae pero ayon dito, hindi nito pwedeng ituring na babae ang kanyang ate. Sa kabila naman ay inamin rin nitong si Nahyun na bagaman hindi na ito bago sa kanya subalit si Little Boy pa lamang rin ang lalaking kanyang first time nakasama sa ganitong bagay. Itinago ng ating bida ang tuwa nang malaman nitong siya ang una at nag-alok ito kung nais ni Nahyun na siya naman ang kumanta sa susunod na kanta pero wala sa plano ni Nana ang magpakitang gilas. Bagkus sinabi nitong wala siyang talent sa pag-awit mas mabuti pang si Sungbin na lamang raw muli ang kumanta. Dahil dito ay laking tanong ni Sungbin kung bakit napakalakas magyaya ang kanyang kaibigan na magpunta dito sa videoke kung wala naman daw planong umawit, at kung ano ang kanyang nais. Base sa pagmumukha nitong si Nana Hyun tila balak na nitong anyayahan ang ating bida na sila'y magtalik ngunit bilang isang babae, hirap niya iyon direktang sabihin. Kaya naman imbes na iyon ang masabi binanggit nito sa kay Sungbin na ang nais ko lamang ay ayaw kung umuwi ka sa iyong bahay. Nang wala nakuhang pagtugon tila'y sumagi sa isipan ni Nahyun ang napakinggan niya noong kausap niya ang ilan niyang kaibigan na karaniwan ang ugali ng mga boys ay mas gusto palaging makauwi kaya naman, binawi na nito ang unang pahayag at nagbigay ng opsyon na kung talagang gusto na raw lumayas ang ating bida gawin at hindi na siya nito pipilitin na siya ay samahan muna dito. Subalit nagulat si Sungbin gayong matapos magsalita ang kanyang best friend Nana ay bigla itong tumahimik at nagpaawa effect ipinikit ang mga mata habang iginuguhit sa mukha ang matinding kalungkutan. Bagaman wala siyang idea kung bakit bigla na lamang naging sad girl ang kanyang kaibigan, ngunit kung titingnan daw ito ay mukhang lubos na natatakot kaya naman dahil dito, niyakap niya si Beshi upang maibsan ang nararanasang kalungkutan o kung ano man ito. Pero sa puntong ito mas naging determinada si Nana na gawin ang nilalaman ng isip. Kung gaano kahigpit ang yakap ni Boy Jackpot mas malupit pa ang ginagawa ni Nana kaya't bahagya na siyang nagtaka para dito, nang magkatinginan ang magbeshi ng may mapang-akit na titig, kaso bigla namang ipinikit ng dalaga ang mga mata habang nakabukas ang bibig na isang pahiwatig ng erotikong kilos. Bago magpangbanat ay inutusan ni Nahyun ang bida na magpatugtog muna para walang makapansin sa kanilang gagawin. Sa labas ng silid awit, may dumating na dalawang lalaki na masaya na nag-uusap. Maya-maya ay napansin ng isa ang Studio 15 na bagaman may natunog ngunit bakit walang kumakanta, dahil ang dalawang nasa loob ay iba na pala ang inaawit. Inaawit ang ha-ha-ha ulala. Nadama ni Nana ang matinding pagyanig ng buong katawan sa ginawa ng bida kaso kinagat ni Sungbin ang buto ng melon kaya't ito'y napahiyaw ng hindi sadya at nag-register sa mic ang kanyang sigaw. Pagkatapos ni Sungbin gumawa ng mahusay na trabaho bahagyang nagtaka ito nang dumasig si Nana at nagutos na maupo ang maswerteng binata. Nagulat din siya nang bigla siyang itinulak ng babae at pagkatapos ay bigla siya nitong kinabayuhan. Dahil sa ang nais pala ni Nana Hyun ay siya naman itong gagawa ng trabaho at ilang saglit mas naging wild itong dating hindi makabasag pinggan na babae, ngunit ngayon buhat ng maisahan siya ng bida ngayon nga ay ito na mismo ang masyadong agresibo. May pangamba si Sungbin kung talagang gagawin nila dito ang magtalik, sumagot si Nahyun na marahil naman daw ay magiging ayos lamang maliban na lang kung sa kanila ay may makahuli.
sasakyan na sana ito ngunit napagtanto nitong nakasuot pa ang panties kaya't sandali muna ito tumayo upang mag-alis. Pero mukhang nahiya na siya pa mismo ang gagawa nito kaya't imbes siya, humingi ito ng tulong sa ating bida, hindi may pinta ang pagmumukha nito nang humiling ng gayong bagay ang kanyang kaibigan, ngunit mabilis pa sa 4:00 na ito'y kumilos, at nang tuluyan ng matanggal saglit nagkatinginan ang magkaibigan. Ipinagyabang ni Nahyon ang kanyang bagong panty na ngayong araw lamang daw ay bumili siya nito ng bago pa sila magkita, at ito daw ay medyo transparent para masaya. Muling namutla ang mukha ng bida gayong sa loob-loob nito kaya ba daw nagsuot nito si Nana para sa kanya mismo, at kung totoo nga, ibig sabihin, nangangahulugan ba daw ito na binalak talaga ito ni Nahyon na gawin sa kanya ngayon mula sa simula. Nang muli naman kinabayuhan siya ni Nana ay sakto namang natapos ang kantang nakasalang, dahil dito ay bumulong si Nahyon at sinabing hindi mabuti kung ang silid na ito ay mananatiling tahimik, kaya mainam na ikaw ay kumanta ng kahit ano kaso binutasan na siya ng bida ngunit hindi pa rin umaawit, kaya iniutos muli ni Nahyon na gawin na ang umawit bago pa daw siya mapahiyaw sa sarap. Pero hindi pa rin iyon ginawa ni Sungbin at sa halip sumunod sa pakiusap ni Nana kinadyot pa niya ng malakas ang dalaga at narinig nga sa labas ang erotikong hiyaw ni Nahyon. Subalit sa hindi inaasahan narinig mismo ng dalawang random na tao ang pagsigaw na itanong ng isa kung anong daing kaya daw iyon na nagmumula sa silid 15, kung dito ba raw ay may nagtatalik, ngunit sinabihan siya ng kanyang kasama na manahimik gayong hindi raw iyon daing ng pagtatalik at nangot siya na ikaw ba ay pervert. Speaking of pervert, mukhang may matandang Ginoo ang nanunood sa ginagawa ng magkaibigan, pero hindi sigurado gayong walang nakasaad na malinaw na paliwanag ukaw dito, sa panig mismo nitong dalawa para maiwasan na marinig sa labas ang ingay na pilitan si Sungbin na kumanta habang may ginagawa sa kanya si Nana. Panibagong karanasan ito sa bida dahil unang beses na gawin ito habang umaawit, na nakasakay sa kanya ang kanyang beshi na si Nahyon. Dahil dito'y pwede na raw niyang ituring ang sarili bilang isang immortal na nilalang sa ilang kadahilanan, ngunit mas nagulat pa ito sa sunod na pakiusap ni Nana na ang sabi, pwede mo akong pasabugan sa loob ngayong araw at matapos nito nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang ginagawa sabay sa pag-awit ng ating bida. Nang matapos ang kanta na may mababang marka lamang ang nakuha, sinabihan ni Sungbin si Nahyon na siya naman ang umawit, ngunit wala raw talento ang dalaga sa larangan ng pagkanta, gayunpaman ay sinabihan siya ni Little Boy na iyon ay ayos lamang kaya't napilitan na rin ang dalaga na gawin iyon, at ngayon nga ay pumipili na ito ng pwedeng awitin. At dito ay inawit ni Nahyon ang kantang. Sandali lumipat ang eksena mula dito sa bahay, kung saan ay nakakita si Dambi ng headband sa kama ng magaling na lalaki. Na habang ito ay patuloy niyang pinagmamasdan patuloy din itong iniisip kung kanino ito galing, at base sa mukha nito ay may matinding ikinababahala. Natapos ang magkaibigan sa kanilang pagbabanat, kanya-kanyang pagbabalik ng kasuotan pero natulala pareho. Gayunpaman nang magpakita ng tawa si Nana si Sungbin na may tumawa na lamang rin pagkatapos ay lumabas na ang dalawa sa video karaoke na ginawa ng dalawa na parang hotel. Naitanong ni Sungbin kung anong problema gayong bakit ito ay parang nababalisa tumugon si Nahyon na ayon dito, nararamdaman kong may tumutulo sa akin at labis itong nagtataka para dito dahil sa unang beses niyang naranasan ang mapasabugan sa loob. Natawa lang si Sungbin sa panayam ng kanyang kaibigan sanhi nang naiwan niyang katas, sa panig ni Nahyon hindi pa rin ito maintindihan kung ano ang nasa loob ng kanyang katawan gayong ginawa na niya ang magpunas at nang napagtanto na nito kung ano ito,
Malakas nagsalita ng isang biro sa bida na siguro dahil ito sa marami mong semilya kaso narinig ng isang lalaki ang kanyang biro. Agad-agad siyang pinatatahimik ni Sung Bin gayong batid niyang hindi magandang sabihin iyon habang nasa pampublikong lugar na may maraming tao. Nahiya naman si Nana sabay tanong kung talagang malakas ba daw ang kanyang pagsasalita. Sa loob-loob naman ng lalaking nakarinig sa biro na ayon dito, ang mga kabataan sa panahong ito ay mas nagiging bastos. Habang kausap ni Nana ang kanyang tatay sa cellphone naisip ni Sung Bin na hindi niya masabi kung si Nana ay matapang o talagang sadyang inosente. Si Nahyun na may ipinagbigay alam sa ama na siya ay nakipag-hangout sa isang kaibigan pero nang may tanong ng kanyang ama kung anong oras uuwi ang dalaga, ipinaalam sa kanyang tatay na dito muna siya matutulog sa sinasabing kaibigan. Idinagdag nito na hindi ba't kilala mo po si Hakyong kung saan ako ay nakitulog noon ng isang beses, ngunit nag-alala ang kanyang ama na baka may lalaking kasama kaya't magiliw na ipinaliwanag ni Nahyun na walang boys kundi sila lamang na dalawang babae ang sa ngayon ay magkasama. Kaya wala na dapat pang ikabahala raw ang kanyang tatay. Matapos ang pag-uusap na iyon agad na itanong ni Sung Bin kung talagang hindi ito uuwi ng kanilang bahay, at kung sino ang sinasabi nitong Hakyong. Pero kathang isip lamang naman pala ang gayong pangalan, matapos ibunyag nitong si Nana na ang kanyang tinutukoy ay walang iba pala kundi ang ating bida kung saan plano nitong makitulog. Sa puntong ito ay labis-labis ang kanyang gulat samantalang nagdagdag paliwanag si Nahyun na ginamit ko ang ibang kaibigan na ito bilang isang dahilan at sabay tumawa. Sa panig ng bida ay binanggit na hindi sila pwede sa kanyang apartment gayong hindi lamang siya ang tao doon at ang sagot ni Nahyun ayos lamang kahit na hindi tayo manatili sa iyong lugar at bukod dito, hindi na daw siya pwede umuwi ngayon gayong baka magtaka na ang kanyang tatay sa biglaang pag-uwi. Kung hindi pwede sa apartment nitong si Sung Bin may mainam na mungkahi ang dalaga, ang matulog silang dalawa sa hotel na mukhang nais ng next round.